Bakit madaming Pilipino ang naghihirap? Bakit di umaasenso ang bansang Pilipinas? Bakit maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng tama? Bakit karamihan sa mga Pilipino sa kalsada, sa ilalim ng tulay, at kung saan-saan na lang natutulog o walang tirahan? Kailan nga ba aasenso ang mga tao? Kailan nila mapapaangat ang kanilang buhay? Ilan sa mga tanong at problema ng mga mamamayang Pilipino ang kahirapan. Ang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao na walang isang halaga ng mga pag-aaring material o salapi. Ang absolutong kahirapan ang kalagayan o katayuan ng hindi pagkakaroon ng paraan o pamamaraan upang makayanan o makapagdulot magkaroon ng payak o basikong mga pangangailangang pantao, katulad ng malinis na tubig o naiinom na tubig, nutrisyon, pangangalagang pangkalusugan, kasuotan, at tirahan. Kahirapan ang isa sa mabigat na problema ng ating bansa. Ano ba ang mga dahilan kung bakit natin nararanasan ito? Uupo na lamang ba tayo at hihintayin ang aksyon ng gobyerno o tayo na ba mismo ang aaksyon para masolusyonan ito? Bilang isang mamamayan, marapat na tayo ay kumilos upang maiwasan ang kahirapan hindi lang para sa ating sarili kundi para sa ating bansa. Kaya maraming nakakaranas ng kahirapan nang dahil na rin sa katamaran nila. Choice natin ang maging mahirap, kaya kung nakakaranas man tayo nito, wala tayong dapat sisihin kundi ang sarili natin. Sa ating bansa, kailangan din natin ng pagkakaisa upang matugunan ang nasabing suliranin sa ating bansa. Base sa aking karanasan, bilang isang mamayanan ng ating bansa at estudyante, mahirap talagang makaranas ng pagiging isang mahirap. Halos lahat tayong mga Pilipino ay nakakaranas nito at nasa atin lang din kung ipagpapatuloy ba natin. Ito naman ang nagiging epekto sa atin ng kahirapan, ang pagsa-cybersex. Mapabata man o matanda ay gumagawa na nito dahil sa kahirapan. At ang mga kabataang nag-uubos ng oras sa kalsada para lang mga lakal at mamalimos, upang may makain sa pang-araw-araw. Sa kanilang murang edad, dapat hindi ito ang kanilang inaatubag. Dapat sa ganyan nilang mga edad, naglalaro sila at dinaranas dapat nila ang maging isang batang masaya na hindi karito ng hawak, kundi laruan. Madalas nating sisihin ang maling pamamalakad ng mga pinuno ng bansa. Ngunit sila nga ba ang may kasalanan o tayo ring mga Pilipino? Sabi nga nila, katamaran katumbas ng kahirapan, sinasabi ng karamihan. Kaya sila naghihirap ay sa kadahilanan wala silang trabaho. Pero ang totoo, maraming trabahong nakalaan, ngunit mapili lamang talaga ang mga Pilipino. Mas pipiliin pa nilang maupo na lamang sa isang tabi at manghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat na trabaho at kumita ng 100 piso sa isang araw. Pero sa kadahilan ng ito, pinapakita lang natin na tayo ay tamad na nagiging dahilan ng kahirapan. Ngunit may mga sitwasyong hindi natin sila masisisi dahil hindi may pagkakaila na may mga pangyayari at sitwasyon na hindi nila pinili. Edukasyon ang susi sa kahirapan, kaya dapat pinapagbuti natin ang ating pag-aaral. Dahil para rin ito sa ating kinabukasan. Meron kasi riyan na kahit nuknukan ng yaman, nuknukan din naman ng tamad. Kaya ayon, sa yaman ng magulang umaasa. Alam nating mali iyon, kaya dapat wag nating tularan iyon. Maraming paraan para maiwasan natin ng kahirapan, pero nasa atin ang problema. Gaya nga ng sabi ko kanina, choice natin ang maging mahirap. Maraming mga kabataan ang hindi nakakapag-aral ng dahil sa kahirapan o dahil sa kakulangan ng pera. Pero hindi nila ito kasalanan dahil responsibilidad ng mga magulang natin na pag-aaralin tayo. Pero pwede rin na maging kasalanan ng kabataan ito lalo na kung tamad ito. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi ang problema ng bayan. Isipin natin ang magiging buhay, ang magiging pamilya at ang ating bansa sa kasalukuyan. Para sa mga bata at sa estudyanteng tulad ko, nais ko lamang iparating na kailangan nating magsikap at mag-aral ng mabuti upang tayo ang makarating sa ating pinapangarap na buhay sa kasalukuyan. Audio Jungle.